Oh, hi, kamusta po ulit? Mike Intilan po ulit at nagbabalik. Kamusta po kayo lahat? Oh, ngayon po at alam ko po excited na po kayo dahil narinig niyo po mismo diyan sa balita sa atin sa Pilipinas na nangangailangan po ng manggagawa ang Finland. Kaya po, panoorin niyo po itong video ito para po mas ma-encourage po kayo, and then syempre po meron kayong motivation na makarating po rito sa Finland katulad ko. Tulad nito, dahil kasama ko na yung aking maliit na bata yan, sana po maging katulad po namin kayo na madala rin po ang inyong mga pamilya dito sa Finland na nakapagtrabaho at the same time nakakapag-aral yung inyong mga anak na libre, at syempre nakakatanggap sila ng allowance, meron silang food sa school, and then after na matapos naman yung aking asawa sa kanyang pag-aaral, pwede na siyang makapaghanap ng trabaho rito sa Finland. Kaya po sa lahat po ng nag-aabang, kung meron na po bang update sa tungkol sa trabaho rito sa Finland, panoorin niyo po ito. Abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailaga ng buwan ng sahod. Pwede ring isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Ang iba pang naging kasunduan ng Pilipinas at Finland sa pagtutok ni JP Soriano. 3 taon nang nagtatrabaho bilang seaman sa Europe si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya. Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho ulit, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may benepisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag doon ka nagtatrabaho, nandyan yung pamilya mo. Diba? Sarap magtrabaho pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na benepisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat na kita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanilang gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker. Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kanilang bansa ang mga anak. For Finland, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible, and we try to help to find a work for the spouses as well, and then they can get also children to children to Finland and to school if they like it that way. Ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT, at healthcare workers gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality. Kaya kahit ibang lahi, pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa, depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media, mag-ingat sa mga illegal recruiters at tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri ng trabaho abroad. Para sa GMA. Ayun po, bali po napanood nyo na po yung mismong balita dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya sa lahat po ng aspirants, sa lahat po ng gustong makapagtrabaho at madala ang pamilya rito katulad ko sa Finland, mag-apply na po tayo, lalong-lalo na po kung kayo po ay skilled, kung kayo po ang isa dyan sa hinahanap dyan sa balitang yan, syempre. Kung kayo po ay skilled, kung kayo po ay IT, sa hotel, sa tourism, or sa ano pa, at mga hospital worker po ba kayo, mag-apply na po kayo. Syempre, para maiwasan din nyo mo ang new scam, maaari lang po kayong pumunta or magtanong, syempre, sa DMW or sa PUA para sa mga list of requirements po. And then, kung kayo po ay qualified para po makarating po dito sa Finland. Diba? Ang ganda po, diba? Kaya, sa lahat po ng mga Pilipino, na kapwa kong Pilipino na nangangarap na makarating ang pamilya nila rito at makapagtrabaho po, mag-apply na po tayo para po
mas mabilis po ang proseso po natin is kumpletuhin na po natin yung mga dokumento tulad po ng ginawa ko sa Pilipinas. Kinumpleto ko po muna yung mga dokumento and then yun po konting ipon. After 1.5 year, nakuha ko na yung pamilya ko kasi naging qualified na ako doon sa hinihingi sa akin ng government dito kung paano ko makukuha yung pamilya ko. Which is nga po yung income po. Kailangan po ma-reach nyo po yung income na hinihingi nila para po madala nyo rito yung pamilya nyo para po secured sila na kaya nating buhay yung ating pamilya dito sa Finland. Kaya ayun lang po yung mai-share ko sa inyo about po sa update dito sa atin sa Finland. Kaya po sa lahat po ng gusto po na makapagtrabaho dito, try lang po, apply lang po kayo ng apply, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. At sa lahat po din na nag-message sa atin sa Facebook, ito na po yung ating update at please naman po, paki-like and share na po yung ating Facebook po. At i-update ko na rin po kayo sa lahat po ng OFW na katulad ko na nagpapadala po ng pera sa Pilipinas. Gamitin na po natin ang TapTap Send dahil ang TapTap Send is zero transfer fee, maganda ka na ng rate at mabilis na remittance. At hindi lang yon, makakatanggap po kayo ng 15 euro na bonus sa una yung padala pag ginamit nyo po yung promo code na Mike in Finland. Kaya saan pa kayo mag-TapTap Send na tayo. Ayun lang po yung update namin. Maraming salamat po at lagi po pinapahali Kuya Mike. Puta God first. Maraming salamat po. Bye bye.